Yo, ako si Yasdi, isang artist at content creator. Ang series na ito, ang Anipil, ay layuning mag-recommend ng mga manga, anime at pelikula na makakatulong sa pagbuo ng iyong sarili, lalo na para sa mga kalalakihan. Sa series na ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng New Year o bagong taon na makakatulong sa atin bilang isang tao, lalo na bilang isang lalaki. Gamit ang anime at manga series na Barakamon, sabay-sabay nating aralin ang mga nakatagong aral sa likod ng magandang palabas na ito. Tara, simulan na natin. Ika-1 ng Enero, bagong taon. Ang bagong taon na hindi tungkol sa motibasyon. Ito ay tungkol sa paglilinis ng mga maling pananaw. Karamihan sa mga lalaki ay pumapasok sa bagong taon bitbit ang luma o dating pride, dating mga pagkatalo o mga pagkasawi, mga dating galit, mga dating pagkainggit sa iba. Ang Barakamon na hindi lang isang feel-good slice of life, isa itong tahimik na initiation na kung saan hinuhubaran ng pagkatao ng isang lalaki ng walang dahas pero mahirap gawin. Hindi nag-start fresh si Seishu Handa dahil gusto niya. Napilitan siyang mag-reset matapos gumawa ang kanyang ego sa harap ng publiko. Iyan mismo ang dapat na silbi ng bagong taon. Itigil ang iyong momentum at pilitin kang magmuni-muni. Stage 1. Broken Start. Ego before direction. Sa technical na aspeto, matagumpay si Handa. Premiadong calligrapher, kilalang magaling at talentado, may malinaw na karir. Pero nang batikusin ang gawa niya bilang ang original, dahas ang naging sagot niya. Ang talento na walang emosyonal na kontrol ay isang pabigat o liability. Inilalantad ng bagong taon ang katotohanan ito. Maaring magaling ka, maaring disiplinado ka, pero kung ang ego mo ang unang nagre-react bago ang isip mo, hindi ka stable. Ang pagkaka-excite ni Handa sa isla ay sumasalamin sa sandali kung kailan napagtanto ng isang lalaki ang mga bagay na gumagana noong nakaraang taon ang siya mismong problema ko ngayon. Ang taon ay hindi nagsisimula sa ambisyon. Nagsisimula ito sa pagpapakumbaba. Removal from noise. Silence sa reprogramming. Ang isla ay walang status, kompetisyon, validation, deadlines. Hindi ito parusa. Ito ay isang sensory detox. Sa bagong taon, humihinto ang lipunan. Nagsasara ang mga opisina, bumabagal ang mga timeline. Tinuturo ng series na to na ang katahimikan ay hindi stagnation. Ito ay recalibration. Kung hindi mo aalisin ang sarili mo sa ingay, ang direksyon mo ay hindi sa iyo. Ang pagkadismaya ni Handa kapag may bata, kawalan ng plano, walang rekognasyon na tatanggap, ay parehang frustration na nararamdaman ng isang lalaki kapag naghahabol sa approval ng iba, pagsusukat sa sarili araw-araw, mag-isang nakaupo at malalim ang iniisip. Ang bagong taon ay sadyang para sa ganitong uri ng discomfort. Stage 3. Humiliation without distraction. Relearning human skill. Hindi nire-respeto ni Laro ang propesyon, mood o otoridad ni Handa. Bigla na lang siyang pumapasok at nanggugulo sa trabaho nito. Noong una, tingin ni Handa rito ay kawalan ng galang. Kalaunan, naintindihan niya, ginawa niyang masyadong marupok ang kanyang sarili, ang ego niya ay may sakit na kailangan laging may kontrol, ang pagiging seryoso niya ay naging brittle. Ang lalaking hindi kayang magtiis sa isang harmless chaos ay hindi malakas. Siya ay rigid, matigas pero madaling mabali. Sinusubukan ito ng bagong taon. Kaya mo bang luwagan ang iyong pagkakakilanlan? Kaya mo bang umiral nang wala ang iyong mga titulo?
Kaya mo bang bumitaw ng hindi nadudurog? Itinuturo ng Barakamon na ang pagiging tunay na lalaki ay hindi sa pagiging matigas, kundi ay ang marunong makibagay ng hindi nawawala ang iyong prinsipyo. Stage 4. Failure as mirror. When nothing comes out right. Kahit malayo sa pressure at kompetisyon, hindi pa rin makagawa si Handa ng sining na gusto at nirerespeto niya. Ito ang pinakamahalagang aral sa bagong taon. Ang pag-alis ng pressure ay hindi otomatikong nagbibigay ng linaw. Maraming lalaki ang sumusuko dito, lalo na kapag nawawala ang motibasyon, kapag bumabagal ang resulta, kapag nag-aalinlangan na sila sa kanilang sarili. Pero nanatili si Handa. Ang simula ng taon na hindi para sa pagiging productive, ito ay para sa diagnosis. Inilalantad nito na ang mga bagay na pilit mong ginagawa, mga bagay na pilit mong kinokopya, ang mga bagay na hindi naman talaga sa iyo, tinuturo ang series na to ang pagtsatsaga sa gitna ng kawalan. Stage 5. Reconnection. Layunin sa pamamagitan ng pagambag. Dahan-dahang itinigil ni Handa ang pagtatanong ng maganda ba talaga ang gawa ko? At sinimulang itanong, ano ang kailangan ng pagkakataong ito sa akin? Nagsimula siyang tumulong sa pagpinta ng mga karatol at makilahok sa mga pista. Ang layunin sa buhay ay hindi matatagpuan lamang sa sarili. Ito ay lumalabas sa pamamagitan ng pakikilahok. Ang bagong taon na hindi tungkol sa pag-iisa habang buhay. Ito ay tungkol sa pag-reset ng iyong relasyon sa kapwa. Ang tunay na lalaki ay hindi lamang nagdodomina sa lipunan, kundi nakikihalubilo siya nang hindi nawawala ang kanyang sariling kapangyarihan. Stage 6. Refine direction. Work without chains. Nang muling makapagsulat si Handa, ito ay disiplinado pa rin, pero hindi na nakakulong sa paghahabol ng approval ng iba. Naging mas malaya at buhay ang kanyang sining, hindi dahil mas naging masipag siya, kundi dahil itinigil niya ang kanyang ego na sumasakal sa kanyang talento. Ang direksyon pagkatapos ng reset ay mas tahimik pero mas matalas. Ang bagong taon ay hindi para sa mga malalaking deklarasyon, maingay na resolusyon. Ito ay para sa pag-aalis ng mga false urgency, pag-ayon ng iyong skill sa iyong tunay na sarili, pag-abante sa buhay ng walang ingay. Paano magagamit ang mga aral nito? Sa pag-a-apply ng aral ng series, ang isang lalaki ay kayang bitawan ng lumang identity, mga titulo, kabiguan at pride. Tinatanggap ang pansamantalang kalituhan nang hindi nagmamadaling palitan ito agad. Nagdi-detox mula sa pagkukumpara. Walang sukat ang nagaganap, nagmamasid lang. Kumukonekta sa ritmo ng tao. Hindi puro kayod o grind. Hindi rin pagtakas, kundi balanse. Bumabalik sa trabaho ng may natutunan o nalinawan. Skill na ginagabayan ng sarili, hindi ng takot. Ito ang paraan kung paano nagiging grounded ang isang lalaki. Ito rin ang paraan kung paano nagiging delikado ang isang lalaki nang hindi nag-iingay. Ang reset ay hindi kahinaan. Ang katahimikan ay hindi paghinto. Ang direksyon ay dumarating lamang kapag patay na ang iyong ego. Be